Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Muling umalingaw-ngaw ang pangalan ng Philippine Air Force sa larangan ng modernong depensa. Matapos ang halos 2 dekada ng pagkakahiwalay sa tunay na kakayahang panghimpapawid. Ang Pilipinas ay handa na muling lumipad sa tulong ng bansang South Korea. Sa mga nakalipas na buwan, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang mga negosasyon sa pagitan ng Maynila at Seoul. Layunin nito, ang pagkuha ng KF-21 Boramae, ang pinakabagong fighter jet ng South Korea, isang simbolo ng bagong yugto sa kakayahang militar ng bansa. Matagal na ring hinahangad ng ating sandatahang lakas na magkaroon ng modernong air superiority fighter. Simula nang i-retire ang mga lumang F-5A B Freedom Fighters noong 2005, ang Pilipinas ay tanging FA-50PH na lamang ang umaalalay sa ating kalangitan. Magaan, mabilis, ngunit may hangganan. Hindi ito kayang sumabay sa mga makabagong eroplano ng mga kapitbahay nating bansa. Ayon sa mga ulat ng Defense Security Asia at Philippine Star, ang FA-50 ay mahalagang sandata sa training at patrol, ngunit hindi sapat upang harapin ang mga eroplano ng People's Liberation Army Air Force ng China. Habang ang ating mga piloto ay nagpapatrolya sa limitadong saklaw, ang mga J-10C at J-16 fighters ng Beijing ay lumilipad na may ISA radar at long-range PL-15 missiles. Ang agwat ng teknolohiya ay lumalawak bawat taon. Ayon naman sa mga ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative, halos araw-araw ay may mga barko at eroplano ng China na pumapasok sa ating exclusive economic zone, mula Pag-asa Island, hanggang sa Ayungin Shoal, at Scarborough Shoal. At sa bawat paglapit ng mga banyagang barko, madalas ay radio challenge lang ang maibigay nating tugon. Ngunit paano nga ba mapoprotektahan ng bansa ang sarili nitong himpapawid, kung ang ating mga eroplano ay may limitadong saklaw at armas? Dito pumapasok ang KF-21 Boramae, isang eroplano na dinisenyo upang maging tulay sa pagitan ng mga lumang henerasyon ng jets at ng mga sobrang mahal na 5th generation fighters tulad ng F-35. Ang Boramae, o Young Hawk, ay may kakayahang umabot sa bilis na Mach 1.8. May combat radius na higit sa 1,000 kilometro. At may mga advanced system tulad ng ISA radar, infrared search and track, at electronic warfare suite. Ang mga sandatang maaari nitong dalhin ay kahanga-hanga, Meteor missiles, AIM-120D, at IRIS-T. Mga sandatang kayang tumama sa target na hindi man lang nakikita ng mata. Hindi man ito ganap na stealth fighter. Ang disenyo nitong mababa ang radar signature ay sapat upang mailigaw ang mga sensor ng kalaban. Ayon sa Korean Aerospace Industries, ang KF-21 ay idinisenyo upang makipagsabayan sa mga bansang gumagamit ng makabagong systems gaya ng US, Japan, at Australia. At higit sa lahat, abot kaya ito kumpara sa F-35. Isang balanseng kombinasyon ng lakas, teknolohiya, at presyo. Ayon sa Yonhap News Agency, ang kasunduang pinag-uusapan ay hindi lamang simpleng pagbili. Kasama rito ang phased acquisition, soft loan financing, at posibleng pagtatayo ng maintenance, repair, and overhaul, o MRO facility, dito mismo sa Pilipinas. Isipin ninyo, hindi na kailangang ipadala sa ibang bansa ang ating mga jet kapag kailangang kumpunihin. Magagawa na ito ng ating mga Filipinong inhinyero at tekniko, sa tulong ng mga ekspertong Koreano. Ito ay hindi lang pagtitipid, kundi pagsasanay ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong aerospace workers. Ang ganitong proyekto ay tugma sa Defense Industrialization Act ng bansa, na layuning gawing mas makabayan, makabago,
at self-reliant ang ating depensa. Kung maisa sa katuparan, ang MRO hub na ito ay hindi lamang magpapanatili ng ating mga FA-50 at KF-21, kundi maaari ring magserbisyo sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia o Malaysia na kapwa gumagamit ng mga produktong Koreano. Ayon sa ulat ng Korean Aerospace Industries press release, nitong 2025, nakikita nilang maaaring maging sentro ng aerospace maintenance sa ASEAN ang Pilipinas. Isang oportunidad na magbibigay ng trabaho, teknolohiya, at pandaigdigang pagkilala. Ang hakbang ng Pilipinas ay hindi lang simpleng modernisasyon. Ito ay estratehikong tugon sa nagbabagong mukha ng kapangyarihan sa Asia. Ayon sa Nikkei Asia at Defense News, ang Indonesia, Malaysia, at Japan ay nagsasagawa na ng kani-kanilang mga upgrade. Kaya't ang pagpasok ng Pilipinas sa KF-21 program ay senyales na handa na rin tayong tumayo sa sariling lakas. Ang pagkakaroon ng Meteor-armed na KF-21 ay magpapabago sa taktika ng China sa South China Sea. Hindi na ito basta makakalapit ng walang katapat. Dahil ngayon, ang Pilipinas ay may kakayahang lumaban sa ere, sa dagat, at sa intelligence ng kalaban. Ang KF-21 ay hindi lamang eroplano. Ito ay sagisag ng pagbangon ng Pilipinas mula sa pagiging tagamasid tungo sa pagiging tagapagtanggol. Isang simbolo ng panibagong yugto kung saan ang ating bansa ay hindi na lamang umaasa sa tulong ng iba, kundi aktibong nakikibahagi sa pagtatanggol ng rehiyon. Sa tulong ng South Korea, na matagal ng kaalyado natin mula pa noong Korean War, mas napapatibay ang ating relasyon sa US, Japan, at Australia, na kapwa nagsusulong ng kalayaan sa paglalayag at pagpapalipad sa Indo-Pacific. At habang unti-unting lumalakas ang ating kakayahang teknikal at industrial, ang ating pangalan ay muling lumalabas sa mapa ng mga bansang may kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang kapayapaan sa karagatan.